Hello, good morning guys. Madungog ako ninyo. Dobra, sir. Og makita ninyo ang akong gi-share screen. Wala. Wala, sir. Wala no ano man eh. Okay, once again, good morning guys. Let's just have our attendance first. Today is the 29th of April. Please stay present or raise your virtual hand when your last name is called. Let's have Kabag. Present, sir. Thank you. Canonigo. Not yet around. Capisnon. Present, sir. Thank you. Carbos. Siniza. Thank you. Codino. Present, sir. Thank you. Dagle. De la Victoria. Felices. Present, sir. Gabato. Present, sir. Genon. Hernandez. Ibarra. Lebron. Present, sir. Thank you. Lucero. Present, sir. Thank you. Mahinay. Mahusay. Mandreza. Thank you. Nigre. Niadas. Present, Umandak. sir. Okay, thank you. Umandak. Amanda, present, sir. Thank you. Omega. Present, sir. Thank you. Omictin. Swan. Thank you. Samalinog. Present, sir. Thank you. Suralta. Texon. Tuto. Valizado. And thank you. And Villacampa. Present to sir. Sorry na. It's okay. Thank you. Once again, Villacampa. Wala pa. Okay. So, emergent tech lang sa taron. I have Sir, excuse me, sir. problems with... Yes! Present mahusay, sir. Ya-out Mahusay. ko, sir, kay wala ko nadunggan ganina. Okay. Sige. Niyabag mo na akong share screen. Di man noon ko ka-share og screen. Dili gyapon ninyo makita sa Really, sir. Ulo, sir. pagkatoy-toy. Okay. Sige. So, tisa excuse me. Tire screen na lang eh. So, obviously ka na makita na gininyo akong screen pero ang hole lang. So, ako lang ni siyang pag-uulan na nako. Okay. So, going back to what we have discussed in emergent tech. Asa na tadapita ato? So, I think na-discuss naman nino. Mao sa ni mga shields and kaning Ohm's law and breadboard kay ba naman money. So, kaning output o input and output. So, kanina na-discuss na sa din ako no. Kani nga part sa Arduino nga IDE wala pa. Wala pa. Ayo.
Pag tingog mo guys ako, di ko kita sa chat box. Altab na lang ko. Okay? So, recap lang. Muna yung naong sa atong Arduino IDE. So, ako mag-open ko direct IDE sa Arduino. So, tara. So, pohon, inig fourth year ninyo, kalayan sa Ginoo. I think you will be undergoing thesis man, no? So, dili mo gina pwede nga wala tay thesis. As engineering students, you are tasked to create something or innovate something. So, kanila akong gamiton ha, kaning gamay kay naam ko ni siya script daan. So, as you can see, this is mo ni naong sa Osaka Arduino IDE. So, once again, this part here, kaning void setup, this is where you put your setups sa inyong device. So, katong pin mode, input, output, so diri ninyo ibutang. So, void setup will only be executed once inside our Arduino board. So, what line of codes that will be that will be executed forever or in a loop will be placed in our void loop nga function. Okay? Sige, going back, let's go back to the kuan. Then once again, there are different kanang tabs no. So sa Arduino IDE. So here you have the file. So nara diri ang new open sketchbook. So these are the latest sketchbook nga imong na-open. So magawas diri. So examples, if you have trouble with some basic nga excuse me, basic nga functionalities or basic codes or like basic projects lang, so na-address sa kilid. So built-in examples na siya, basics, na-address analog read serial, digital, nasa analog read testing, communication, and so on and so forth. So actually magdepende ni siya guys sa unsa nga mga kanang boards, library sa mga boards nga imong gi-install sa imong Arduino IDE. So sa ako na siya built-in sa kani kay built-in na sa ni siya examples for any boards. So na ako kani Arduino Nano ESP32 kay nagpractice man ko og kuan using ESP32 nga Arduino board. So kani si ESP32 is ihang murag kanang name ani niya in layman's term is mo ni siyang Wi-Fi module. So board na ni siya nga embedded na og Wi-Fi module. So pwede ra ni siya nimo i-direct connect sa inyong Wi-Fi or himuon ninyo siya og hub for your Wi-Fi connection. So mo ni gamit kasagaran karon sa mga fourth year dito sa UC kay ilahang mostly silang projects is IoT based man. So since IoT based man ta, so it will be focusing on Internet of Things, so wireless connections of their various input and output devices. Excuse me. Okay. So going back here, edit. So dire ninyo makita tanan ng edit functionalities. Sa basic lang editing, copy paste, comment and comment, increase indent, decrease indent, so manage dire. Sa sketch, so dire niya makita kung saan pag compile, upload, export, compile binary. So na dire tanan. So kumbaga pag-verify or compile, so na or if di ka ganahan maglabad-labad sa tong you can just click on this verify to check if na by error ang atong code, then upload. If na by upload, if wala na error and ready for uploading na siya ang atong code sa to ang board. Now before we upload, first we need to consider sad asa na to gibutang ang Arduino board, which port particularly. So, ari ka diri sa tools, click nimo diha. Then first, you need to check which board are you going to use in your project. So sa kuha, naka-Arduino Nano ESP32 ni siya because recently nag-practice man ko dito sa PCAS pod o ESP32. Excuse me guys. But in any case, nga nagamit mo lain nga boards, so ari ka diri, mo ni ang by default sa IDE sa Arduino. These are the different boards nga embedded niya. So tara, Mega to 560, Uno, Uno Mini, Yun, Nano, and so on and so forth.
But I think sa inyo you will be mostly using Uno or Mega. But once again, it depends on the boards that you are, or depends on the project, no? Ng inyong buhaton. What if ang inyong project is dili lang siya, dili siya ingon IoT based. So, kana. Na may questions so far? Raise lang yung handa or kanang storya lang mo sa microphone ninyo kay kana mag-altab-altab pamangkot-kugod. Okay? So wala ray questions about this one, Arduino IDE. So once again, here first before ka mo upload sa yung code, make sure nga inyong board is properly siya nga gikuan, properly nga gi-prepare. So first, mo to, ari mo sa board nga tab under tools nga tab, i-select sa ninyo unsa nga board ang inyong gamiton. So for example, Arduino Uno. So uno na siya. Mo loading pa na siya kadiyot kay mag-pull up man na siya siyang library. Then next is support. So as you can see sa kuha na ako'y upat ka ports. But sa inyo nga siguro depends on your computers and laptop devices or kung gamiton ninyong PC diha. So diri niyo ma-specify ang asa dapitan naka-install. Usually, by default, mugawas na siya automatically. So, for example, naa sa COM3 sa kong laptop na ko gi-install or gitaod ang USB hub. So, mo check rin siya diri automatically. But sometimes, dili ninyo makitaan. So, saan na ninyo? You need to go to your device manager. Parito diri, search na to diri. Device manager. Isahan na ini appeal. Okay? So, sulod sa inyong device manager, asam to? Ari mo diri sa try ports. Then diri makita ra tanan ninyo nga connection nga naka-connect or tanan mga USB hubs dili na mao day murag mo siguro ni. Amo lagi ni kani. So i-check sa ninyo if unsa mga devices naka-connect sa inyong computers and laptops. Amo to siya. Under tools, once again, naa diri under sa tools. Okay? So going back. So dara mo to akong ingon ganina. First, to check if your Arduino Uno or Arduino boards are installed or connected properly in your PC. So your computer communicates to the Arduino microcontroller via a serial port, particularly through a USB serial adapter. Check to make sure that the drivers are properly installed. Next, double check if that the proper board is selected under the Tools Dion Boards menu. So once again, here are some examples of Arduino and Arduino compatible boards. So, ano siya, Uno, but sa Spark fan na siya, so Spark board niya siya. Then, kani kay kalimot ko unsay nga ani niya nga kuan Arduino murag lilipad man siguro ni siya. So this board na siya embedded nga Wi-Fi module gyapon, then kani kay mga LEDs ni siya. Then here is the Arduino Nano. So gamay ra gid kayo ni siya. Then the Arduino Mega. So sa amo ang thesis, mo share lang ko. Amo ang thesis when I was still a fifth year student sa engineering. So if may boom mga fifth year kay once again engineering courses sa una is 5-year course gyud na siya. Dili na siya 4-year course unlike sa inyo karon. Nga 4-year course pa man yung engineering na appeal ba mo sa 5-year or wala na 4-year course na 4 no? years na po, sir. 4 years na. So sa una 5 years gyapon 5-year course sa engineering unya kato ang among thesis ato is kanang ang title ato kay robotic security system. So kumbaga ang concept lang ato is naay mga spots sa usa ka building nga naay blind spot bitaw or there are blind spots in a vicinity within a particular building. So instead of using mounted nga CCTV cameras, ang among gibuhat is nagbuhat mi og robot. Gamay lang, rover lang siya nga siya ang mo roam sa mga lugar nga blind spot sa CCTV. So ato, among gigamit kay kani Arduino Mega. Warag duham siguro to ka board among gigamit Arduino Mega og katong Wi-Fi module. Una kay nag Bluetooth module mi but it
it seems nga ang sa Bluetooth is dili kayo reliable compared sa Wi-Fi module. So late nang changes. So hapit mi wa kapasar kay kato nabuang ang among robot. So kalayan sa Ginoo nagana gid siya. So ngutana mo sir nganong naka-desisyon man mo nga kani Arduino Mega ang iyong gigamit nga pwede ra man na mabuhat sa Arduino Uno ang kato imong gistorya nga thesis. So Arduino Mega is number one daghan siya ports no. Ato so ay sorry sa zone dali may noon. So kana as you can see Arduino Mega supports a lot of ports. So kani dre na duha ni siya ka port dre. I mean duha-duha ba. So murag 60 ka pin man siguro ni ka ports ang Arduino Mega. Unya ang amo ang rover is kuan siya upat sad siya ka DC motor. Niya among battery sa dagan-dagan sa to siya kay ang among gibuhat ato is gilahi na mo ang battery sa Arduino Uno, gilahi na mo ang battery sa motor driver, ya gilahi sa naman ang battery sa mga sensors. So, kuan lang sa day, excuse me. Kuan lang pod kanang suggest ako lang sad ma-suggest or based on experience na siya. If you are going to use these types of boards, I would suggest nga you create different power sources of your different devices. Kaya usually ra ba, sa akong nabantayan, sukad pag ini nga na maestro ko, most of the students are using their boards and getting powers and getting power for their various um, devices na connected sa ilahang project. So, unsa may mahitabo if ari mo magkuha og power sa inyong Arduino board o dili mo magkuha og dili nimo sila buhatan ng individual power ba. The tendency is ang power nga ma-consume ra unta mainly sa board is dili na maka-accommodate sa board alone. So mo na siguro makasuway mo pohon nga mag-project na mo og multiple nga sensors ug multiple nga output devices may buong mo nga hinay laging siga sa mga LED or kalain dili man ang kuan sa mga sensor. So it's because diri man gud mo nagkuha which is not advisable jud. Mura ra gud na og kanang tubig bitaw kabantay mo sa inyong balay nga let's say namo 5 ka gripo. Kung ikaw ra ang usa mo gamit kusuking aga sa tubig. Nya kung magdungan nag-abli ang 5 ka gripo mahinay na ang aga sa tubig. So ana ra na nga concept nga much if possible mas maayo gyud nga kana for example pareha sa mga project nga naa may multiple sensors naa pa gani may camera o nya naa pay upat ka buok DC motor nya kana ang motor driver palandaan will consume 15 or will need 15 volts of 12 to 15 volts of kana voltahe para modagan siya. So kana you need to consider sad nga those devices nga dako-dako gyud og kaon much better if lainan na lang gyud ninyo og power source. Ang mga ganing gibuhat sa una kay namalit mi og kanang mga gubaon nga power bank ba. Nya ang battery ang sud atong battery pack ana nga power bank among gi-reverse engineer gibungkag namo nya amo ra gi-parallel. So kumbaga tulo ka battery pack so kanang 10,000 mAh nga unsa nga na unsa nga na gani power bank kanang 10,000 mAh nga power bank. So among gigamit nga supply para sa mo ang Arduino. Another 10,000 mAh nga power bank amo sa gihimo supply para sa mga motor driver. Nga ang excuse me, ang uban gigamit na mo supply sa camera o sa mga sensors. So kana siya para dili sad hinay andagan sa mo robot kay once again nagsige ra ba nagloop. So ang imuhang board nagsige sa gid na siya og hunahuna kung unsa gi iyang not hunahuna but rather sige sa na siya process sa mga data while doing the loop. So imagine na ha nagdagan pa siya nya while nagdagan siya nagkuha pa siya og data. So it will be strenuous or grabe gid kayo nga pagkagamit sa imuhang board. Mo na nga lahian gid nimo siya og power source. Wala ra may pangutana. Guys, Wala ra, sir. wala ra so far ha. Sige. So once again, ang mangutana mo sir, unsa nga board ang imong i-advise? So it depends ra gyud sa unsa nga project ang inyong buhaton. If you think nga you will be using IoT, pwede ra na siya og
ASP32 katong Wi-Fi module, but himo sa una-unaon if pila pod ka components ang needed sa inyo ha. So kana. So ESP32 mostly sa ilaha dito sa UC kay IoT based man sila. So wala na kayo sila nag Arduino board. Nag-focus lagi sila sa ESP32. Kana siya. Okay, so kani digital write gi-discuss na pod ni. So blink mo na siya. Comments sige discuss na pod ni. Pin mode once again. Pin mode is imong initiate kung unsang mode ang kana nga pin. So if input ba na siya or output dere. So first syntax niya is pin mode, then specify nimo ang pin sa board. Then imibutan dere unsa siya input ba siya or output. Digital write is once again digital output. So it's either high or low ni siya. Dili ni siya pwede ma-value. So digital man so 1 or 0, high or low ra gina. Then so here is an example. I think nakuha naman nino example pag last. Kanay blink blink na ni siya. So kana here is a challenge nga pa-blink og 200 meters per second, meters per second, millisecond day, sorry. 200 millisecond interval, blink to mimic a heartbeat and find the fastest blink that the human eye can still detect. So kani another example, challenge na siya adding multiple LEDs. So I think naka project naman man nino katong inyo ang giingon nako nga training ninyo nga nisod lag kaduha sakto ba? Yes, sir. Sa test daw, sir. Oh, test tare so LED. Then next. So basically ang pag-code sa Arduino is pareha ra gyapon na sa pag-code nato sa ato ang program. So here ang variable scopes nato nasa tay global o nasa tay functional level. So global gani is magamit siya sa every functions nga naa sa imong code. If excuse me, functional level or usually called as local variables, so diha ra gyud na siya magamit sa sod sa atong function. Kani setup variable dili ra gyud na siya magamit sa setup. Ang kaning loop scope variable so sa loop ra na siya pwedeng magamit. Kaning sensor value og lead pin, so this can be used in setup and load loop if naa pa mo line function sa ubos, pwede ra sa ganinyo na siyang gamiton. So here is the concepts no of variable types. So if you notice nga sir nganong kinahanglan pa man nato na i-identify kaning 8 bits, 16 bits, 32 bits nga kung nganong why do we need to the because of the I mean that due to the advancements of today's technology, why do we still need to consider the ano the bits or the storage but the size of the code that we are going to use in our project sa Arduino. So sir, choy naman kayong Arduino sir nganong kinahanglan pa man ta mag-memorize ani. So the story behind that is because I think you're familiar with microcontrollers. Nakasuway mo mong project katong PIC, tong PIC 16 Chuchu. Kita naman ang PIC, wala pa. Wala pa. Simulation. Nag-simulator kami, sir. Simulator, ano. Kung sa'yo na, PIC 16X, kung siguro na. Kalimot ko. Ay, nga ba? PIC 16X84. Simulator, demo. Kani. Mo ni siya. So, sa mo sa una, tong 5-year course mi is naggamit gyud mi ani. Namalit gyud mi ani then gipabuhat gyud mi og kani circuit board sa amo ang instructor. So gipabuhat gyud mi ani niya. So this is basically the concept of an Arduino board. Pero ang nakakuan lang sa Arduino board is kana okay kanang mas gipasayon na lang siya. So the reason why once again going back na ni join ni Greg. So once again, the reason why we still need to consider this here is because sa una man good, kaning pick is disposable ni siya. So meaning, if puno na kaayo ang imuhang, or if kana, puno na ang imuhang memory ani nga board or ani nga chip, is dili na ni siya magamit. Another reason is kana, if masayop kag upload sa code, once again, since disposable, mupalit na sad kag bag-o para ma-installan na sa nimong lain nga code.
So, na ba? Do you get my point? So, the reason why nga kinahanglan sa ninyo i-consider is kana dapat imong code is limpyo, dapat imong code is functional bisan gamay ra siya. O kana sad plus points na siya sa amo sa una nga kung ang inyong kana gamay ra ang storage nga nakaon sa inyong board. Kay mag-matter man sad na siya if puno na kayo. Pareha ra bitaw ng cellphone nga kabantay mo inyong storage kay 128 na unya. Puno na kayo, let's say 125 na ang nagamit sa inyong storage, di ba? Magkamang naman inyong cellphone, madugay. So, parehas sa PC. So, inyong SSD puno na kayo. So, tendency is muhinay ang performance niya. So, yan na, rin na ang concept ana niya. Okay? So, siguro nga ang reason nga nung simulation na nasad karon kay wala na good kayo ni baligya obsolete na kayo ni. Mostly ang gamit nga board is kanang mga hug-hug piso. Tanawa ka na ninyo sa labi na kanang sa internetan. Naamon ko internetan sa amua. So giukab na ko ang ilahang coin slot. So basically ang gigamit nila para kana mo manage sa time dito is kanir gid. Na sila board gibutan dito. Murag mao ni amo differentiate if ang gihug kay 5 ba, Gs ba, 20 ba or piso ba. Kay usually ra ba ang sa una kinaraan kung piso ra gyud, kung 5 ra gyud. So karon because of the advancements ang atong coin slots is capable of accepting universal na coins apil man gani 20. So kani ilang gigamit. So kana. Okay. So basic concept sa PIC nga bootloader. So siya ray ka solda-soldaan eh. I think gigamitan ni niya og fritzing. So na may kuan rin. Nindot unta to sana nakasuway sad mo og kuan kanang mangutana lang ko ba nakasuway sad mo og kanang kato ingato ba nga ang excuse me ang katong ang PCB ba kay buhatan og linya-linya ba ingato ba wala mo ka so ayan na guys nag-itching mo sa Wala. PCB Wala, sir. PCB itching Wala, sir. ah kung spelling na ingani ba itching wala mo kasuway ani day Pag grade 10, sir, kasulay. grade sana all grade 10 Akan eh. Lingaw sa din siya, pwede sa niya siyang ko anon. Pwede mo magtuunan ni, pohon niya. Baligya rin niya yung mga binuhat sa yung mga lower years, char. Taw, tudluan gid ba? Bitaw, sige. So, balik ta diri. So, variable types is, once again, they have their own different nga sizes. So, 8 bits ang sa 1 byte of one and a char or character. 16 bits for int og unsigned int, then 32 bits for long, unsigned long, and float. So fading and fading out. So this is an example of a project. So kaning fading in and fading out, so kato ni siyang imong suga kay mo anam og kahayag, then at the same time if mo pick na siya hayag na kayo mo anam sad siya og kapalong. So a few pins on the Arduino allow for us to modify the output to mimic an analog signal. So once again, if you want to have an analog output, make sure to place it in an analog pin as well. Otherwise, it will not mimic or it will not consider nga analog output na siya. So we can do that one, the said technique, by using the pulse width modulation or the PWM. So to create an analog signal, the microcontroller uses a technique called PWM. By varying the duty cycle, we can mimic an average analog voltage. So, based on this diagram, ang concept sa PWM is, kumbaga, imurang pahinayan or pakusgan ang kanang voltage nga ipasud or something like that pa. So, gikan hayag, muanam siya hinay until mapawon siya. Then from pang maanam sa siya ka hayag until mahayag na gid na siya. So I will give you an activity based on this one. So let us use Tinkercad lang sa kay kana wala man gyud tay board and di man sa ta pwede maka-board kay naamo mo sa inyo, yan naamo ko diri sa campus ron. So later na lang mohatag lang ko activity ani. Then
So here's an example code, no? Introduction to yung command. So analog write. So analog write. So pin refers to the output pin. So limited to pins 3, 5, 6, 9, 10, 11. Denoted by kalimot ko unsay nga ani nga sign basta minus sign nga kuan balik ko. Then val is 8-bit value. So kaning val it should be 02 to 55. And by default kung mayroon kag 0, ang i-supply ana nga pin is 0 volts. So 55 ang i-supply ana nga pin will be equal to or greater than 5 volts. You should be careful with this one. Kaya usually LEDs needs a resistor para dili sila manimahong fireworks. So every pin sa inyohang kanang i-connect niyo directly sa LED, butangin taw na og resistor bisan og 330 ohms lang. Okay? So here's an example. You can check an example code sa iyong laptop. You can download an Arduino IDE. So parihaan eh. So if namoy Arduino IDE diha, ayaw man eh. Ano yung usa. So once again, you can go to file, then examples, then narigid tanan diri na analog. So fading. So for fading, mo na iyahang source code. Sayo na lang kaayo. So here, una niya gibuhat. So analyze natin iyahang line of code. Kani int LED pin 9 iyang initiate nga ang LED pin is gibutang niya sa 9 nga digital pin, but this is just a declaration. So sa setup wala ra siya gibutang dire. So lahos na siya sa loop. So there is a loop. So there are for fade values equals to 0, fade values 0 is less than or equal to 255, then mo plus siya og 5. As you can see here, analog write, LED pin fade value. So kung ipadagan ni siya guys, mo anam ra ni siya og kahayag with respect to the delay, 30 milliseconds. So if mohayag na siya, mo pick na siya og 255, mo putol ni nga loop, layat sa siya diri balik. So in fade value to 55, balihon na sa niya. So fade value is greater than equal to 0, fade value is minus equal to 5. So anam sa siya og ka ngit-ngit. So ako ang activity ninyo is try to simulate this one in Tinkercad and LEDs lang sa ta nga activities. So in Wednesday lahi na sa tang activities sa kuan sa ang singan ani sa atong um, emerging technologies na subject. Okay? So I think that will be all for today sa emerging tech, the 753. So for our CPE loss, since nakahatag ko yung activity, wala ko nakahatag, no? Wala, sir. Oh, lagi, daan palagi ko. So kana siya guys, sorry kayo nga dugay ko ka wala kay ko nakahatag sa kay excuse me. Excuse me. Kay karon manggod ako ang nahimong OIC sa computer engineering dito sa Banilad. It's because wala man ang amo ang dean good. So ako lang gihimong officer in charge. So medyo na busy gud kay ko man ang pasensya jud kaayo. Then tsaka na char. Then siya jud kayo guys if wala ko nakahatag og activities ninyo pag last week. Yung supposedly gibuhat man ta last week. Okay? So for today, for CPE loss, so pwede ra mo leave sa ato ang conversation karon sa Google Classroom. Karon na lang nako ihatag ang activity sa CPE loss to be submitted sad of course today. By the way, kinsa usara man to ka grupo no ang ni discuss sa CPE loss. I think it was the group of Lebron. Sakto ba, Bron? Naka-report na sad mi sir group 2 pero say ko Jamaica sir kay wala pa to nahuman. Wala. So hapit na mo mahuman or hapit mo mahuman atong kuan or wala pa sad. Isa na lang to ka reporter ang wala ka report sir. Okay. So, if okay ra maka-report siya karon, ay ayan na lang kay nakasulti naman ko. Sige, kanang kuan na lang, activity lang ta for group 1 today. The next meeting, continue ta ni group 2. Dayon, maghatag na sad kog activity for group 2. Ana na lang, para dili lang ta mahasol. Okay ra? Dili ra mamalain. Kaya sir. Okay ra gyud sir. Salamat Thank you.
Hindi, salamat. Pabayad ko 500 eh. Salamat without charlangs. Tay sa ha. Asam to akong asa man to. Nalalay si Pilos. Okay. So kato lang sa before you leave, tay sa mga attendance ako sa mga wala pa natawag no. So please say oo when your last name is called. Andi mo oo ha, absent na nako. Canonigo, Carbos, Dagle, Sir Uus. Ginon. Ah, taray, oo. Okay, thank you. Once again, Ginon. Oo. Thank you. Oo, say oo eh. Hernandez. Oo. Thank you. Ibarra. Oo, sir. Thank you. Um, Mahinay. Wala pa si Mahinay. Nigre. Oo. Okay. Thank you. Omictin. Wala pa. Soralta. Wala pa. Texon. Oo. Thank you. And Villacampa. Oo. Thank Hi, you. sir. Carbo, sir. Kay Carbos. Carbo, sir. Oo. Thank you. Si De La Victoria. Oy, De La Victoria, late ka. Oo. Oo. Okay, thank you. Sige. So, ugma, ako malate, ayaw call na sa... Sige. So, thank you guys for attending today. Post lang ko sa... Yes, Lebron. Kailangan mo buhatan may sa activity, sir. Group 1, sir. Dili na. Ang group 1, once again, excuse na sa activity. So, na ako ilahi ipabuhat sa inyo ha. So, kumbaga, you will be rating your group mates. So, maghatag lang ko og format sa ako lagi po ni post sa kuan sa atong Google Classroom. Okay. Ay guys, pangutan na rin ko ba unsa nga online platform ang gigamit sa inyo ha mga laing instructor during kanang klase nila ba? If mag-online mo ba? Gmail. Google na day gihapon. Wala rin sila magamit og katong Teams day, MS Teams. Sige, sige. Alright, sige. So, Wala, kato sir. lang. Sige, sige. Nga naman. Dagan ang di ka access, sir. About to sa yung email mo. Sakto sa dili man sad friendly ang MS Teams, dili user friendly ba. Nindot na siya for corporate chuchu. Yan, di man ta corporate, eskwelahan man ta. Well, anyways. So sige kana lang sa guys unya mo chat lang ko sa chat sa atong messenger yung GC if kanang available na ang quiz. Ako pang buhaton karon ako lay upload. Okay? Sige, so that will be all for today. So thank you guys for attending. Amping mo kanunay, labi na ka, char. Bye-bye. Amping guys. Salamat. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye-bye. Oo.